Matapos ang nangyaring aksidente sa departure area ng NAIA Terminal 1 noong May 4, 2025 kung saan nasawi ang 5 taong gulang na si Malia Kates Yuchen Gayeta Masongsong. Humarap sa media ang ama ng bata na si Danmark Soriano Masongsong, isang overseas Filipino worker, upang ihayag ang kanyang saloobin at panawagan. Ayon kay Masongsong, nasa loob na siya ng paliparan nang mangyari ang insidente. Kachat pa raw niya noon ang kanyang asawa at anak habang hinihintay ang kanilang pagpasok sa airport. Nalaman ko na lang may pumalapag na sasakyan sa departure area tapos nagsigawa ng mga tao. Tumawag ako sa kapatid ko at siya ang sumagot, umiiyak na. Doon ako kinabahan kaya agad akong tumakbo. Una ko pong hinanap ang anak ko, tinanong ko ang mga pulis. Pagtingin ko sa sasakyan, andoon siya. Bukod sa kanyang anak, nasugatan din ang asawa ni Masongsong na ngayon ay nasa ospital at kasalukuyang nagpapagaling matapos sumailalim sa operasyon dahil sa internal bleeding. Hindi pa raw nito alam ang sinapit ng kanilang anak. Ayon sa kapatid ni Masongsong na si Donna, hindi pa namin nasasabi sa kanya kasi kailangan niyang magpahinga at makabawi muna. Mahina pa ang katawan niya. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, nananawagan si Masongsong sa mga autoridad para sa hustisya. Aniya, sana po ay tulungan niyo ako na managot ang driver sa nangyari. Gusto ko pong makasuhan siya ng kasong hindi pwedeng piyansahan. Mahirap man tanggapin ang nangyari pero yun po ang nararapat para sa anak ko. Napakasakit po ng nangyari, lalong-lalo na anak ko po yon, mahal na mahal ko po yon, ani Danmark habang pilit na nilalabanan ng luha. Buong Pilipinas po ang nakasaksi sa nangyari sa anak ko. Hindi ko po kaya. Kaya po ako nagsasalita rito para mailabas ko yung nararamdaman ko. Ang nangyaring aksidente ay hindi lamang basta isang balita. Ito ay naging isang pambansang trahedya na nag-iwan ng marka sa puso ng bawat Pilipinong nakasaksi at nakiramay. Ngunit para kay Danmark, ito ay higit pa sa balita. Ito ay personal. Ito ay pagkawala ng bahagi ng kanyang kaluluwa. Mas lalong masakit ang lahat para sa kanya dahil ang kanyang asawa na kritikal din matapos ang aksidente ay kasalukuyan pa ring nasa ospital. Hindi pa rin nito alam ang sinapit ng kanilang anak. Inihayag ng Land Transportation Office na suspendido na sa loob ng 90 araw ang lisensya ng driver ng SUV habang patuloy ang investigasyon. Naglabas na rin ng show cause order ang ahensya para sa driver at sa nakarehistrong may-ari ng sasakyan upang ipaliwanag ang insidente. Ayon sa paunang ulat, nataranta umano ang driver nang may sasakyang tumawid sa kanyang harapan at imbes na preno ang apakan ay si linyador ang naapakan nito. Kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya ang driver at nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, physical injuries at damage to property. Sa ngayon, ginaganap ang burol ni Malia sa Lipa, Batangas. Tahimik na nagluluksa ang pamilya habang umaasang mabibigyan ng linaw at katarungan ang pagkawala ng kanilang pinakamamahal na anak.